sabi ng banal na kasulatan na ang atin po mga pananampalataya ay may kabuluhan. Kasi ang ating tagapagligtas na matay, inilibing, pero muling nabuhay. Amen po ba? At dahil nabuhay na muli ang Panginoon, tayo po ay tumanggap ng biyaya. At ang biyaya ng Diyos ay patuloy na siyang sandigan at kasama natin sa buhay na ito. Kaya dapat natin makita itong biyayang ito ng ating yan. Yan po ang ating pagsang umaga ng biyayang ito ng Panginoon. It is because of God's grace. At higit sa lahat, ang pinakadakilang biyayang natanggap natin ay walang iba kundi yung kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, nais ko pong magbigay ng patuloy na aral tungkol dyan sa biyayang iyan ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Babasahin ko po dito sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8 sa Tagalog version, at meron po diyang nakalagay dyan sa English version. Okay, basahin ko lang po yung Tagalog version. Okay, Ephesians chapter 2 verse 8. Hanapin mo ba? Okay. Sa English po ay nandiyan po sa ating ito po. Sabi po sa Tagalog version of the Bible, Ephesians chapter 2 verse 8, sabi rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At sabi doon, hindi ito dahil sa inyong magawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nandyan po nakasaad dyan, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya nga mga kapatid, we are saved by grace through faith. Tayo pong lahat ay naaligtas sa magitan ng biyaya dahil sa pamamagitan tayo naligtas sa magitan ng biyaya dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, iba't iba po ang aral na kung kayo po ay nagsusuri at nakakabasa-basa po, lalo na sa Facebook regarding tungkol sa salvation, pero kasi mga nagtuturo na ang kaligtasan ay ginanap na para sa lahat. Kaya lahat ay maliligtas na. Whether sumampalataya siya kay Jesus o hindi, ligtas na siya at pupunta na siya sa langit. Pero mga kapatid, ang atin pong batayan ay sa sinasabi ng banal na kasulatan na it is by faith. Kinakailangan mong manampalataya. Kasi may mga nagtuturo, kahit hindi ka naman manampalataya, basta pupunta ka na sa langit. Ito po ay medyo mahirap tanggapin. No? Sapagkat sa banal na kasulatan, we are saved by grace through faith. Kinakailangan may pananampalataya. At ang pananampalataya ang siyang dahilan kung bakit tayo tumanggap ng biyaya. Naranasan po natin at ito pong ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo ay sandigan po ng ating mga pananampalataya na dahil sa kanyang ginawa sa krus, meron po tayong tinanggap na kaligtasan dahil sa kanyang ginawa. At dahil siya ang gumawa, hindi tayo ang gumawa. Ang ginawa natin, inanampalataya, sa mga tuwing biyaya iyon. Kasi wala naman tayong ginawa doon. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang biyaya po ay pabor ng Diyos. Biyaya ng Diyos, pabor ng Panginoon. At anong ibig sabihin ng pabor? Ang ibig sabihin ng pabor is kindness. At sa Tagalog, ang ibig sabihin ng kindness ay kagandahang loob. It is an act of generosity, kabutihang loob, at pabor. Yan ang tinatawag na biyaya at pabor ay magkasama po yan. At pag sinabi natin pabor, ito ay kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Ito ay yung masaganang magkaloob ang Panginoon sa atin at pabor para sa atin. Ito po ang sinasabing biyaya. It is favor from God. Kaya po tayong lahat, pabor po ang ating tinanggap buhat sa Panginoon. At ito ay dahil kay Jesus. No? Kaya nga sinasabi natin ang kaligtasan ay libre, wala tayong pinaghirapan, pero ang totoo, may naghirap para sa atin. Amen po ba? Na kaya nga nailibre tayo kasi may nagbayad para sa atin. Kumbaga, pinakain ka sa isang masarap na restaurant,
Ikaw ay libre, wala kang ginastos, pero may nagbayad para sa iyo. Nakikinig po ba tayong lahat? Ganun po ang kaligtasang tinanggap natin. Libre, pero mga kapatid, may naghirap, may nagbayad. At walang iba kundi si Jesus. And sabi nga ng aklat ng Corinthians, 1 Corinthians, na dahil si Jesus ay muling nabuhay, may kabuluhan po ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Kasi yung nangako ay namatay at muling nabuhay. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng pabor na tinanggap natin, it is unmerited, it is unearned, it is undeserved favor. Ano po ang ibig sabihin nun? Nung unmerited, okay, bigyan natin ng pansin, yung unmerited. Yung unmerited comes from the word merit. Na ang ibig sabihin ng merit, that which deserves reward or praise. No? Yung merit, ang ibig sabihin ng merit kasi meron kang ginawang maganda, kaya bibigyan ka ng gantimpala, maaaring bibigyan ka ng tropeo, no? Bibigyan ka ng parangal kasi meron kang magandang ginawa. That is merit. Pag sinabi natin, kaya nga ang merit, ibig sabihin may katangian ka, meron kang kagalingan at meron kang kausayan. Dahil mahusay ka, magaling ka, talagang maganda yung ginawa mo, kaya merong merito o merit. Okay, may katangian, tapos yung pangalawa, may kagalingan, may special skills. At merong kahusayan, meron kang expertise, mahusay ka talaga. Kaya nga ikaw ay pinarangalan dahil sa iyong magandang katangian. Pero yung pabor na tinanggap natin kay Lord, it is called unmerited. No? Hindi dahil mahusay ka, hindi dahil magaling ka. Ang totoo nga, sa harap ng Diyos, lahat tayo ay maruruming sa harap ng Panginoon. Pero, ang pinagkaloob niya sa atin is unmerited favor. Ano yung unmerited? Ibig sabihin, wala ka namang magandang katangian. Hindi ka naman magaling, hindi ka naman mahusay. Makasalanan ka nga. Pero ang Diyos ay gumawa at nagbigay sa iyo, nagpadama sa iyo ng kanyang kabutihan, and that is unmerited favor. Nakikinig po ba kayong lahat? Walang katangian, walang kagalingan, walang kahusayan, pero pinagkalooban ka ni Lord ng pabor, that is unmerited. Kaya sa ating mga sarili, hindi tayo pinaboran ni Lord kaya dahil magagaling tayo. Ang totoo, lahat ng ating kagalingan ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Amen po ba? At kung tayo man ngayon ay mahusay na, magaling dahil sa pabor ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag sinabi natin unmerited favor, it means tumanggap ng pabor kahit walang katangian, walang kagalingan, walang kahusayan. Tumanggap tayo ng pabor kahit wala tayo ng mga bagay na yon. Kumbaga, isang bata na hindi naman mahusay, hindi naman magaling, pero pinaboran mo, no? Binigyan mo ng regalo, no? Binigyan mo ng bagong damit, pero wala ka namang nakita sa kanyang maganda, pero pinaboran mo siya. Ganun po ang Panginoon sa atin. Siya ang unang gumawa, wala tayong mga mahuhusay, hindi tayo mahuhusay, hindi tayo magaling, pero gumawa ang Panginoon, pinaboran tayo ng Diyos, at doon nagpasimula ang isang magandang buhay sa atin. Dahil may Diyos na nagbigay sa atin ng pabor, nagpadama sa atin ng kanyang kabutihan, at ng kanyang pagmamahal. Nakikinig po ba kayong lahat? Ito ay dahil kay Jesus. Pangalawa mga kapatid, unmerited favor. Pangalawa, unearned favor. Yung pabor na tinanggap natin, unearned. Ibig sabihin, tumanggap ng pabor kahit walang pinaghirapan, kahit walang pinagpaguran. Hindi ka naghirap, hindi ka nagpagod, pero iniligtas ka ng Panginoon. At ito po ay unearned. Ito yung sinasabi natin unearned favor. Hindi mo pinag-ipunan. No, hindi mo pinagtrabahuan, hindi mo pinaghirapan, pero tumanggap ka. Kasi sa ibang relihiyon, mga kapatid, kinakailangan lumakad ka ng paluhod. Kinakailangan magpapako ka sa krus. Kinakailangan gumawa ka ng 1,000 mabubuting bagay para mapunta ka sa langit. Mga kapatid, kahit na hindi natin sinasabing pangit po yun, magaganda po yun. Kaya lang hindi po yun ang basihan ng ating kaligtasan. Ang basihan ng ating kaligtasan, hindi sa ginawa natin, sa ginawa ni Jesus para sa atin, sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Huwag niyo pong kalilimutan yan. Itatak niyo po sa inyong puso't kalooban na kaya tayo mapupunta sa langit, it is all because of Jesus. Amen po ba? Nakikinig pa po ba lahat? Kaya po, huwag po tayong mamimislead. No? Pero mga kapatid,
kapatid, pag natanggap mo yung pabor na yun ng Panginoon, babaguhin ka nun. Matututo ka ng gumawa ng mabuti, matututo ka ng magpatawad, matututo ka ng maging mapagbigay. Hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil naranasan mo yung kabutihan ni Lord sa buhay mo, kaya naging mabuti ka. Amen po ba? Kaya po yun ang dapat nating makita at bigyan ng pansin. Kaya nga sabi natin, it is yung binigay sa ating biyaya, pabor, ay unmerited favor, unearned favor, at saka yung pangatlo, undeserved favor. Ibig sabihin, tumanggap tayo ng pabor kahit hindi tayo karapat-dapat. No? Sapagkat hindi talaga tayo umabot lahat sa pamantayan ng Diyos, hindi tayo nakaabot. No? At kaya nga kinakailangan bumaba si Jesus, mamatay sa krus, sapagkat siya lang ang tanging tao na may dugo na walang bahid dungis. Lahat kasi tayo, nadungisan tayo ng dugo ni Adan, isang dugong makasalanan. Kaya ang bata nung isinilang siya, may kasalanan na siya. Kasi galing sa dugo ni Adan, lahat tayo. Kaya nga si Jesus, hindi siya dumaan sa lalaki. No? Nilagay siya ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria kasi ang dugo ng lalaki ay may kasalanan. Kaya hindi siya dumaan doon. Kaya siya lang ang tanging alay na katanggap-tanggap sa Diyos Ama sapagkat ang kanyang dugo ay walang bahid dungis at walang kasalanan. Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi kung maliligtas tayo sa magitan ng ating sarili, hindi na kinakailangan bumaba ni Jesus. Amen po ba? Na kung magpapapako pala tayo sa krus, ay maliligtas na tayo. E di magpapako na lang tayo lahat sa krus. Kaya lang, kahit magpapako ka sa krus, hindi ka pa rin maliligtas. Kung hindi ka sasampalataya kay Jesus. Amen po ba? Kasi ang ating sabi nga na aklat ng Isaiah, lahat ng ating gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Lahat ng ating mabubuting gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, maganda sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos ay hindi pa rin siya acceptable. Ang acceptable lang ay yung ginawa ni Jesus. At dahil sa ginawa ni Jesus, gumagawa tayo sa magitan ng ginawa ng Panginoon sa atin, saka tayo nakakagawa ng mabuti. Kaya nga pagkaganoon, sa magitan ng biyaya, tayo pong lahat ay yung ating mga ginagawa sa pangalan ng Panginoon, nagiging katanggap-tanggap sa Diyos kasi hindi natin ginagawa sa ating sarili, ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Alam niyo po ba na maraming mga taong mahuhusay, magagaling, mayayaman na matutulungin. Pero ang kanilang pag hindi nila ginawa yan for the glory and to the glory of God, mga kapatid, ang gantimpala nila hanggang lupa, wala sa langit. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat ang mga ginagawa natin mga bagay-bagay sa lupa ay to the glory of God and in the name of the Lord. Sa magitan ng biyaya ng Diyos, Panginoon, nagawa ko ito kasi dahil sa iyo, dahil sa iyong pabor, dahil sa iyong biyaya sa aking buhay, naranasan ko yung kabutihan ng iyong biyaya, kaya po ako nag-extend ng kabutihan at pagpapala sa buhay ng maraming mga tao. Panginoon, itong lahat ay dahil sa iyo. Kapag gano'n ang dalangin mo, yung mga gawa mo, may credit sa langit. Pero pag walang gano'n, mga kapatid, maaaring purihin ka ng lahat ng tao, pero sa langit, hindi pala natanggap ang iyong mga nagawa. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, ang pinakamaganda, tinanggap na ng maraming tao sa lupa at sa langit, tanggap din. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Kaya po tayong lahat ay pinadaluyan ni Lord ng pabor, unmerited, unearned, undeserved favor. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na wala tayong pinaghirapan, naligtas tayo. Kasi ito ay pabor ng Diyos. Pero mga kapatid, may nagbayad para sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Dahil sa kanyang bayad sa atin, nalibre po tayong lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Katulad nga sinasabi ko, pag kumain ka sa isang restaurant, may kasama ka, hindi ka nagbayad, pero binayaran niya. Ganun din po tayo pag pinag-usapan natin ng kaligtasan at ang pagpunta sa langit. Mga kapatid, it's all because of Jesus. Amen po ba? At sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ng Diyos ay ipinadama, ipinakita, ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, namatay na si Jesus para sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat?
Ibig sabihin, kahit makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. At gumawa na siya ng kaparaanan para sa atin, para ipadama, anak, mahal kita, ayokong pumunta ka sa impyerno. Kaya nga si Jesus ay namatay sa krus para sa ating lahat. Ito po ay kapahayagan ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung binanggit ko nga sa inyo nakaraan na para daw mahalin ka ni Lord, dapat mahalin mo siya ng buong puso. Mga kapatid, bago mo pa siya mahalin, una ka na niyang minahal. Amen po ba? Wala ka pang ginagawang maganda, mahal ka na ni Lord. Amen po ba? Kaya lang tayo nagmamahal kay Lord kasi sinusuklian natin yung kanyang pagmamahal sa atin. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi kapag sinasabi natin na minahal natin si Lord, kaya minahal tayo ni Lord, magmamayabang tayo. Lord, kaya naman ako minahal, di ba mabait ako? Pero mga kapatid, hindi ka pa nga mabait. Minahal ka na ni Lord. Amen ba? Kaya ka lang naging mabait nung maranasan mo yung pagmamahal ni Lord. Kaya Panginoon, naging mabait ako kasi naranasan ko yung iyong kabutihan, kabaitan at pagmamahal sa akin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Amen po ba? Kapag ganun kasi, si Lord ang naluluwalhati. Siya ang natataas, hindi ikaw. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi minsan pag hindi po natin nauunawaan, tayo ang magaling, tayo ang mahusay. Mga kapatid, no. Ang lahat ng ito dahil kay Lord sa buhay natin lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat makita mo, lahat ay dahil sa Kanya. At dahil sa Kanya, naging mabait ka, naging mabuti ka, at ikaw ay naligtas dahil sa Kanya. Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Kaya nga mga kapatid, si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, one of the greatest apostles of the Lord, at kung hindi man isa, pakikita mo naman sa mga apostol ng Panginoon, siya yung pinakatalagang, kumbaga, angat. Kahit na doon sa 12, although si Apostol Pablo, hindi kasama doon sa 12. No? Sa 12, may naghudas na isa, pinalitan ni Matias. Pero pagkatapos ng may lumabas pang apostol, walang iba kundi si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo, kahit na nahuli siya, kung titingnan niyo yung kanyang mga ginawa, sabi niya, gumawa ako ng higit sa kanilang lahat, pero hindi ako, biyaya ng Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Kaya siya, nirecognize niya na biyaya yun ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya nung una, for you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Pero si Apostol Pablo, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, pinipilit niyang sirain ang buhay, yung mga sumasampalataya sa Panginoon, ay pinapahuli niya, pinapakulong niya. At isa nga si Stephen, na pinagbabato hanggang sa mamatay. At nandoon siya, nakikiisa siya sa mga bumabato. Kasi nung panahon na yun, hindi pa siya kumikilala sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, doon sa Acts chapter 9, nung si Apostol Pablo yung humingi ng pahintulot sa mga religious leaders ng panahon na yon, na kanyang hanapin ng mga Kristiyano, at kung sino siyang may makita siyang Kristiyano, huhulihin niya, ipakukulong, at kung kinakailangan parusahan sapagkat nung panahon na yon, bawal po ang Kristyanismo at bawal ang sumasampalataya sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? At merong tinatawag noon na the way, ang daan. No? Nandiyan po ba kayo? Mga kapatid, ang daan, hindi yung tamang daan. O ano pa man, amen po ba? Kasi maliligaw tayo dyan. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero si Apostol Pablo, nung matapos siyang humingi ng pahintulot sa mga religious leaders during his time para hulihin ang mga sumasampalataya kay Jesus at ikulong at talian, kalaan, ay namit niya ang Panginoon on the road to Damascus. Namit niya si Jesus. No? At doon nagpahayag sa kanya ang Panginoon. Pag binasa niyo yung account ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, ang sabi ng banal na kasulatan, may account doon, pag sinuri ng maigi, narinig niya yung tinig, pero hindi narinig ng mga kasama niya. Siya lang na talagang tinawag ng Diyos ng pagkakataon na yon. Isang manguusig, isang tao na talagang gustong lipulin talaga ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, pero dumating ang biyaya ng Diyos sa buhay ng taong nito. Tinawag siya ng Panginoon at para sa isang paglilingkod sa Panginoon. At kaya nga nung pasimula,
nung binago na siya ng Panginoon at naglingkod na siya kay Lord, yung mga alagad natatakot sa kanya. Totoo kaya itong taong ito? Baka hindi totoo ito. No, kasi biglang nagbago ang lahat. Buhat sa pagiging manguusig, ngayon masugid na taga-push ng ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nagulat silang lahat, nagtaka sila, sabi, totoo ba ito? Parang nagdududa pa yung iba. Pero si Apostol Pablo ay ginawa ni Lord ng biyaya sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, "For I am the least of the apostles." Ako yung pinakabuli, pinakamababa sa mga apostol. Ay sabi rito, "And am not deserved to be called an apostle because I persecuted the church of God." Hindi nga ako karapat-dapat tawagin apostol kasi inusig ko at gusto kong wasakin ang gawain ng Panginoon, ang church ng Panginoon. But, sabi niya sa verse 10 ng 1 Corinthians 15, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace bestowed upon me was not in vain." Sabi niya, pero ako nga dahil sa biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos na bestowed o tinanggap ko, hindi nawalan ng kabuluhan. Bakit? Kasi yung biyayang iyon ay nagresulta sa Kanya para paglingkuran ng todo-todo ang Panginoon, para i-push ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero sabi niya, "But I labored more abundantly than they all, yet not I, but by the grace of God which was with me." Sabi, mas grabe, nagtagal ako ng higit kaysa kanilang lahat. Pero sabi niya, pero hindi ako, biyaya ito ng Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid tayo, lahat ng mga nagagawa natin at ginagawa natin, bunga ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Merong mga tao ngayon, ayaw nila sa biyaya. Naku, ayoko ng mga biyaya na yan. Pero ang totoo, lahat tayo nasa biyaya. Amen po ba? Kasi kung wala ang biyaya ng Diyos, paano na lang tayo? No, saan tayo dadamputin? Kaya si Lord sadyang mabuti. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos nagpapaulan at nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama. Pero si Apostol Pablo, sabi niya, yung biyayang tinanggap ko, hindi nawala ng kabuluhan. Kasi sa iba, yung biyayang tinatanggap nila, walang kwenta. Hindi nila nire-recognize na biyaya iyon ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Dapat nating ma-recognize yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Lalo na pag ang pinag-uusapan ay tinatawag na kaligtasan. Dapat makita mo, it is all grace of God. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa mahusay ka o sa magandang katangian. Ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Ephesians 2:8, basahin ulit natin, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Mga kapatid, dapat nating malaman, niligtas tayo ng Panginoon, hindi sa ating mga sarili. Hindi dahil sa iyo. Amen po ba? Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil may ginawa si Jesus sa krus para sa atin. Yun ang ating kaligtasan, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo po, pati pagdulog natin sa ating mga panalangin sa trono ng biyaya ng Diyos, pag dumudulog ka ron, dumulog ka sa magitan ni Jesus Christ. Hindi dahil sa iyong sarili. Dumudulog tayo sa trono ng biyaya, it's all because of Jesus. Kaya po tayo nakakapasok doon. Kaya pag pupunta ka, mananalangin ka, papasok ka, "Lord, narito po ako, dudulog sa trono ng inyong biyaya." Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus, you can enter. Kasi ang ating password doon, ang ating access doon, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Kaya ka sinasagot ni Lord. Kaya ka pinalalakas, kaya ka tumatanggap. Lahat dahil kay Jesus Christ, mga kapatid. Amen po ba? Amen. At maging sa pagpasok sa pintuan ng langit, si Jesus pa rin, mga kapatid. Si Jesus pa rin ang ating passport sa langit. Siya pa rin ang ating visa sa langit. Amen po ba? Amen. Na tayo makakapasok doon, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating mga nagawa, kundi dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Kaya dapat nating malaman na ang kaligtasang ginawa ng Panginoon para sa atin, kaligtasang dahil sa Kanya, hindi dahil sa atin. It is not of ourselves. Pangalawa, ang kaligtasang tinanggap natin sa magitan ng biyaya at hindi sa ating sarili, it is the gift of God. Regalo ito ng Panginoon. It is the gift of God. Regalo ng Diyos.
Pag niregaluhan ka, hindi mo bayad, walang bayad, libre. Amen po ba? Amen po ba? Kasi pag niregaluhan ka at binayaran mo, hindi na regalo yun. Binili mo na yun. Amen po ba? Pero ang kaligtasan, tinanggap natin, buhat sa Panginoon, libre po, walang bayad. At ito po ay kaloob sa atin dahil may nagbayad para sa atin. Amen po ba? May gumawa para sa atin, kaya nalibre tayo. Kaya nga ang kaligtasan bigay sa atin, regalo ng Diyos. At yung pangatlo, not of works, lest anyone should boast. Kundi daw po sa ating mga ginawa, para walang magmalaki. Kaya nga, pag lahat ng papasok sa langit, walang maipagmamalaki. Kundi ang ipagmamalaki natin, si Jesus Christ. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians, kung sino man sa inyo ang gustong magmalaki, ang ipagmalaki mo si Lord. Amen po ba? Kaya sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, si Lord dapat ang maipagmalaki natin. Siya ang mapasalamatan natin sa lahat ng mga bagay na atin pong naranasan, lalo na po pag pinag-usapan ng kaligtasan na bigay ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Romans 11:6, for if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Ibig sabihin lang dyan, pag biyaya, wala kang ginawa. Kasi pag merong ginawa ka, tapos sinakamtan mo yon, hindi na biyaya yon. Pinagtrabahuan mo na yon. Pero ang katotohanan, hindi mo kayang pagtrabahuan ang tinatawag na kaligtasan. Kasi sa iba, sinasabi, maniwala ka kay Jesus, maliligtas ka, pero dapat gumawa ka pa ng ganito, gawin mo lahat ito. Mga kapatid, sapat na po si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Sapat na na ikay sumampalataya sa Panginoon. Pero mga kapatid, pag sumampalataya ka kay Lord, may bunga po yan. May bunga ng mabubuting gawa. Nagbubunga po yan ng kabaitan. Nagbubunga ng pag-ibig. Nagbubunga ng pagpapatawad. Amen po ba? Amen po ba? Yan po ang bunga ng kaligtasang tinanggap natin. Hindi ibig sabihin ligtas na, tapos puro laging masamain ng loob, matampuhin, mapitisurin, tapos laging nahuhulog sa kasalanan. Mga kapatid, you have been misled sa maling aral. Dapat nating malaman ang kaligtasan tinanggap natin sa magitan ng biyaya ay nagdala sa atin ng bagong buhay. Yung nakikinig magsabi ng amen. Kaya sabi ng Romans 4:4, now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt o utang. Kaya pagka pinagtrabahuan mo, ibig sabihin, hindi ito biyaya, kundi ito ay kabayaran sa utang. At tayo mga kapatid, meron po tayong utang sa Diyos Ama na binayaran ni Jesus. Pero kahit anong bayad natin, hindi tayo makakabayad. Hindi tayo makakabayad. Pero salamat, may nagbayad para sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga tinawag na biyaya. Punta tayo ulit, sabi roon sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Tingnan po natin yung grace. Ang ibig kasing sabihin ng grace, ng save doon, yung save. To save, ang ibig sabihin ng save doon, okay, yung next. Yung isa pa. Yan, to save. Ang ibig sabihin sa wikang Griego, yan, sozo. Yan ang ibig sabihin ng save. No? At next slide, sabi roon, yung zozo na yan sa Greek, sabi rito, ayan po, ang binigyan ng pansin, yung save na yon ay ang ibig sabihin ni zozo. Tingnan mo, next slide, next. Ayan. To save, ibig sabihin ng zozo is to save, that is, deliver or protect, heal, preserve, do well, and be made whole. Yan po ang ibig sabihin. Ibig sabihin yung kaligtasan pala na tinanggap natin sa Panginoon, hindi lang basta kaligtasan na sabihin sa isang araw, pupunta na tayo ng langit. Hindi po ganon, kundi marami pang kasama doon sa kaligtasan bigay ng Panginoon sa atin. Una sa lahat, yung word na zozo, it means to save. Okay? Yan. It means to save. No, yung zozo na yon, ibig sabihin, kaligtasan para sa ating lahat. Nililigtas tayo ng Panginoon sa higit sa lahat sa apoy ng impyerno. Niligtas na tayo sa mga gawa ng masama. At dahil sa sinasabing kaligtasan, inialay at ipinagkaloob sa atin. Ganun din,
yung kaligtasan na yun, yung zozo, ibig sabihin niya to save. Pangalawa, to deliver. Na yung nung tinanggap natin si Jesus, hindi lang tayo na save, meron nagkaroon din tayo ng deliverance. Ibig sabihin, pinalaya niya tayo sa mga masasamang kaisipan, masasamang kalooban, sa lahat ng gawa ng masama, pinalaya tayo, kaya nabago tayo. Ako dati, bago ako nakakilala sa Panginoon, palamura ako, nagsusugal ako, nangbababae ko, pero pinalaya ako doon ng Panginoon. Kasi kasama sa kaligtasang bigay ng Panginoon, yung deliverance, yung pagpapalaya sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At pinalaya din ako ng Panginoon sa aking mga pagkakautang. Nandyan po ba kayong lahat? Kaya kung may utang ka, dahil na kay Lord ka, niligtas ka niya, papalayain ka niya dyan, makakalaya ka dyan, maniwala ka. Amen po ba? Hindi ka habang panahon may utang. No, makikita mo pagpapalaya ni Lord sa buhay mo. Kasi kasama yan sa salvation at yung sinasabing you are saved, ibig sabihin nun, you are also delivered. At yung pangatlo, kasama ng zozo o yung kaligtasan ng Panginoon is protection, to protect. Iingatan ka niya, susubaybayan ka niya. Sabi nga ng aklat ng mga awit, He will give His angels in charge over you. Puproteksyonan ka niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Maski na ngayon sa panahon ng pandemic, mga kapatid, meron tayong shield of protection buhat sa ating Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang proteksyon ng mga tao ngayon ay nasa mga vaccine. Pero kita nyo, ang daming mga bali-balita tungkol sa vaccine, kung kailan na vaksinan, saka biglang nagkaroon ng COVID. Kaya mga kapatid, I tell you na kung darating man yung time na tayo magbabaksinan, ngayon pa lamang, ipagpe-pray nyo na yung vaccine ninyo. Amen po ba? Na hindi lang yung tiwala natin nasa vaccine, kundi ang tiwala natin nasa kamay ng Panginoon. Nasa dugo ng Panginoon na dahil sa ginawa ni Jesus. Amen po ba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi ang gusto ni Lord sa panahon ito ng pandemic, ang bawat tao ay magtiwala sa Kanya. Amen. Kasi minsan, meron na palang vaccine, kaya yung iba, kahit na pag may vaccine na, ako, panina ang gala, di na nagmamas, tingnan nyo sa Amerika, no, yung isang dating kapatid na nasa Amerika, nag-ano siya, panayang pasyal niya. Sabi ka nun sa Facebook, buti pa ikaw, panayang pasyal. Sabi niya kasi na-vaccine na ako. Pero mga kapatid, hindi 100% assurance ang vaccine. Ang 100% assurance is the protection of the Lord. Amen. Is the blood of Jesus. Amen. Yung protection ng Diyos sa atin, yun ang 100%. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, pag lalabas kayo ng bahay, Lord, thank you, cover me with the blood of Jesus. Amen po ba? Kaya lagi kong pinapanalangin, Lord, our eyes, nose, mouth, hands, let them be sanctified and sanitized by the blood of Jesus. Amen po ba? Although nagsasanitize tayo ng mga alcohol, pero wag natin kalilimutan ang talagang sanitation and sanctification natin lahat, ang blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? Kaya ang protection natin galing sa Kanya. Amen po ba? Kaya palapakot po natin ang Panginoon. Kaya po minsan nabibigo ang marami kasi ang kanilang pag-asa in the natural lang. Ang gusto ng Panginoon ng pag-asa natin siya. Siya ang ating sandigan, siya ang ating pag-asa, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating proteksyon. Kasi ang tao kapag okay lang po mga kapatid. Meron tayong mask, nagpe-facial tayo, pero yan ay karagdagan lang. No, in the natural. Pero ang tunay na kagalingan natin, si Lord talaga. Siya ang ating proteksyon. Kaya yung kanyang pagliligtas na ginawa sa atin, may kasamang proteksyon yun. Amen po ba? You just need to recognize, Lord, salamat, protected ako dahil po sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong banal na dugo. Amen po ba? Lalo na ngayon, hindi natin alam kung sino kung mga nakakasalamuhan natin. Hindi natin alam kung sino meron dyan. Pero mga kapatid, napakahalaga ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Kasama ng kanyang pagliligtas, may kasamang proteksyon. Kaya meron kang proteksyon. Ang pang-apat mga kapatid, kasama ng zoso o yung sinasabing safe is to heal. Meron kasamang kagalingan, kapatid, na sa pagtanggap natin sa Panginoon, kasama yung kagalingan ng Panginoon. Kaya nga po si Jesus, pag binasa niyo ang banal na kasulatan, meron siyang 39 stripes, no? 30 siyang nahagupit, no, ng latay sa kanyang katawan. Lahat ng yun ay para sa kagalingan ng ating mga sakit karamdaman. Kaya ano man ang sakit karamdaman mo, binigay na ni Lord ang kagalingan para sa iyo. Kinakailangan mo nilang i-claim. Nakikinig po ba kayong lahat?
Kaya nga, every time na may nararamdaman kayong hindi maganda sa inyong katawan, lagi niyo i-claim, Lord, salamat, by your stripes I am healed. And by your blood, I am redeemed. Tinubos na ako sa sakit na ito. At sa magitan niya yung mga latay, ako'y pinagaling na. Amen po ba? Amen po ba? Kasi pag talaga namang hindi mo pa time, wala talagang makakagawa pa sa inyo ng, pag hindi pa talaga panahon, wala talaga kahit natamaan ka ng iba't ibang COVID na yan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Yan ang talagang minsan pag time na natin, time na talaga natin. Pero ako ang dalangin ko, Panginoon, sa akin, pag nagpe-pray na kami ni wife, gusto ko, Lord, pag ako'y kinuha mo, huwag namang magkasakit ako, kunin mo na lang ako ng malakas. At least, ano ko lang yun, personal dealing ko lang sa Panginoon. Amen po ba? No? Na mas maganda, Panginoon, yung gano'n. No? Yung biglang wala ka naman, lakas-lakas mo naman, tapos talagang oras mo na pala, pag tulog mo, hindi ka na nagising. No? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero matagal kayo. Amen po ba? Inunahan ko na si White, mamaya si-sermon na naman niya ako. Kanina bago ako bumaba, panayang sermon sa kwarto namin. Sabi mo kay White, ako bababa na nga ako, panayang sermon mo. Sabi ko, baba na ako, kasi natatakot ako sa sermon. Bakit? Pagkatapos mo mag-sermon, baka humingi ka pa ng offering. Baba na nga ako. Hindi pa tapos ko ba? Ay, na po ba kayo lahat? Okay, biro rin naman yung biro. Yung masaya pa magsabi ng amen. Kaya mga kapatid, kasama nung zozo na yun is to heal, kagalingan. Mga kapatid, impose natin, enforce, and claim natin yung kagalingan ng Panginoon. Na meron tayong taglay ng kagalingan. At lagi ko nga rin sinasabi, Panginoon, thank you, Panginoon, sa supernatural strong immune system namin lahat. Sabi ko, salamat po, Panginoon, ang aming antibodies, antioxidants, anti-inflammatories, and plasmas of our bodies are building up and multiplying daily sa aming mga buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya pinakasama yun sa ating pinaniniwalaan sa kagalingan ng Panginoon. Bago pa man, nilagyan niya na po tayo. Amen po ba? Kasi totoo po, tingnan niyo po yung mga bata. Kasi alam niyo yung katawan natin, may healing, may healing power po ang ating mga katawan. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga bata, pag nababalian, meron silang healing components na kasama ng binigay ni Lord sa ating katawan yan. Kaya lang kasi pag nagkakaedad tayo, medyo humihina na yun, kaya kinakailangan natin mga vitamins, mga supplements. Pero meron po tayo niyan, kasama po sa build up ni Lord sa atin. Yung mga yung mga COVID na yan, no? Ang totoo naman sinasamahan lang natin ng gamot para mapatuloy natin matalo agad sa ating katawan. Pero yung katawan natin, pagka nagka-COVID daw at nilagnat, nagbi-build up ng antibodies yung katawan mo. Amen. Yung pag-build up na yun, galing kay Lord. Kaya lang dinadagdagan ng mga gamot para mas bumilis at dumami yung antibodies. Kaya nga may mga vaccine na yan. Yung mga vaccine na yan ay nilalagay na para meron kumbaga built-in na tayong antibodies. Pero totoo, meron na yan dyan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Meron na po sa atin yan. No? Kaya lang medyo matindi kasi itong virus na to, kaya kinakailangan dagdagan natin. Lahat naman ng mga gamot na yan, hawak pa rin naman ni Lord yan. Kay Lord pa rin yan. Kaya wag masyado doon ang ating pananampalataya at tiwala, laging na kay Lord. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya ang susunod, number 5, ang ibig sabihin ng zozo to save is to preserve. Ibig sabihin nung piniligtas tayo ng Diyos, ipipreserve niya tayo. Kaya nga tingnan nyo, nagsimula ang pandemic last 2020, March hanggang April na po ngayon. 2021, nandito pa rin po tayong lahat. Salamat po sa pag-iingat ng Diyos. He is preserving us. Amen po ba? Sapagkat may kapangyarihan pong nagpipreserve sa atin. Para bagang yung mga dilata. Kaya nagpipreserve yan. Meron silang mga ingredients dyan. Kaya yung mga nasa lata na yun, tumatagal ng kung ilang taon. Tingnan niyo yung mga isda. Diba? Nilalagyan ng asin yan. May preservative. Diba? Simple lang. Asin lang. Pero tumatagal sila kasi na-preserve sila because of that salt.
Ganon din tayo, Panginoon, mga kapatid. Meron nilagay yung Panginoon sa ating mga buhay para ma-preserve po tayo. Amen po ba? At kasama sa kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon, dun sa sinasabing Greek word ng salvation na save, na zozo, kasama doon mga kapatid, yung preservation ng Panginoon sa atin. Kaya nga, huwag kang mabahala, aabot ka pa ng 100 taong. Amen po ba? Kaya sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tiwala ka! Amen po ba? Kung kaya ni Lord sa iba, kaya na para sa iyo. No? Kaya lang, maniwala ka. Hingin mo kay Lord. No? Subukan mo. Lord, bigyan gawin mo ako. 100 taon ako. Yung iba nga sinasabi, ako hanggang 70 lang ako. Aba, hanggang 70 nga lang. No? Yung iba sinasabi, ako maka-80 lang ako, okay na. O, gulat ka, 80 ka naman. Bakit? May kapangyarihan kasi ang dila. May kapangyarihan po yan. Amen po ba? Ngayon, pag sinabi mo, Lord, bigyan mo ako hanggang 100 taon. Bigyan ka ni Lord. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Kasi gusto naman niyang maranasan mo ang buhay na ganoon. At ako, siyempre, maganda naman na humingi tayo ng mahabang buhay. Mahirap naman yung mahabang buhay. Tapos mahinang-mahina na tayo, hindi na tayo makagawa. Pag humingi tayo ng mahabang buhay, Lord, hanggang sa ganung edad, malakas pa rin ako. Maganda. Amen po ba? Kasi pa, kung mahinang-mahina ka na, hindi ka na makatayo, hindi ka na makabangon ng kama mo, ba't parang tayo abot pa tayo ng 100. Pero kung marami pa tayong magagawang maganda para sa kaliwalhatian ng Panginoon, then well and good. Lahat ng masaya magsabi ng amin. At tatapusin ko na po rito. Isa pa, susunod pa, hindi lang to preserve, to do well. Yung zoso, yung pagliligtas ng Panginoon, kasama dyan yung mabuting buhay. No, that all be well with you. Gumanda ng gumanda, bumuti ng bumuti ang buhay mo. Kaya kung tumanggap tayo sa Panginoon, nakaranas tayo ng kaligtasan, di ba pabuti ng pabuti ang buhay natin? Nakikinig po ba kayong lahat? Basta lakad ka lang ay sa kalooban ni Lord. Amen po ba? Gawin mong patnubay ang salita ng Diyos sa iyong pamumuhay. Pakita mo paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti, pausay ng pausay. Mga kapatid, totoo po yan. Kaya lang minsan, hindi na rin nararanasan yan. Minsan kasi lumidis tayo sa kaliwa, lumidis tayo sa kanan, nawawala tayo dun sa pamantayan ng salita ng Panginoon. The standard always, mga kapatid, is the Word of God. Hindi magsasalita si Lord sa atin outside of the Word of God. Laging salita ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon po ay sa isang Christian circle, ay maano pong usapin niyang salita ng Diyos. Kaya medyo kasi mayroong mga nagsasabing pag nasa na si Jesus yung salita, tapos in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya yung Word daw ay tumahan na sa atin si Jesus. Kaya pag meron ka ng Jesus, hindi na kinakailangan ng Bible. Kapatid, napakadelikado po niyan. Kaya sabi nung pag nasa na si Jesus, hindi na kinakailangan ng Bible. Kaya hindi ka naman basa. Nasa na si Jesus, siyang Word. Mahirap po. Laging nakagabay pa rin ang salita ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kasi yung mga nararamdaman po natin, kasi minsan lumilihis-lihis po yan. Kaya dapat merong nakasulat. At ito pa rin, ang guide natin, yung nakasulat, yung naisulat na. Amen po ba? Tama po, naniniwala tayo, nandito si Jesus. Kaya lang minsan may mga tao, nami-misled sila because of their emotions. Hindi na pala si Jesus, ng sariling damdamin na nila. Kaya mahalaga, guided pa rin tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? And of course, nandito si Lord sa ating mga buhay, maganda po yan. Na si Lord at ang salita ng Diyos, nagkakaisa po lagi yan. Amen po ba? Kaya po, our lives will always be doing well kapag tayo po ay not kay Lord at patuloy na lumalakad ayon sa salita ng Panginoon. Of course, yung last mga kapatid, yung last na pang-pito, ayan, to be made whole. Kasama po ng pagliligtas ng Diyos sa atin, gagawin niya tayong buo. Kasi alam niyo po, marami sa atin broken ang puso, maraming brokenness, maraming mga breakings na nangyayari, pero bubuuin niya ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Marami tayong mga hurts, marami tayong mga sakit, sugat ng ating damdamin, pero mga kapatid, kasama ng pagliligtas ng Panginoon, yung gagawing buo uli ng Diyos.
Kasi tayo po, because of sin, because of the many workings of the enemy, nagka-break po, na nagkadurog-durog po ang ating mga damdamin, ang ating mga puso. Pero ang Panginoon nandito lagi para bigyan ng wholeness ang ating mga buhay. Amen po ba? Lumapit ka lang sa Kanya, dumulog ka, paghagalingin niya ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Pagdapit mo naman sa Kanya, pagdurog ang puso mo, ang unang gagawin sa iyo ng Panginoon, anak, magpatawad ka na. Anak, magpakumbaba ka lang. Pag nilakaran mo kapatid yun, gagaling. Pero pag hindi mo nilakaran yun, lalo lang yung sasakit. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kailangan talaga kasi, alam niyo yung banal na kasulatan ng salita ng Diyos, gamot po yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Siyempre, pag binigyan ka ng gamot, i-apply mo. Kahit na minsan medyo masakit. No? Minsan, di ba, may gamot sa sugat, pag nilagay mo, makapdi. Pero isin mo lang, gagaling naman. Kaya minsan, may mga salita ng Diyos, tinatamaan ka. Tanggapin mo lang. Kasi, pag kahit na medyo masakit, pag tinanggap mo, matutuwid ka, gagaling ka. Nakikinig po ba kayong lahat? At sa susunod, pag magaling na, kahit na marinig mo pa ulit-ulit, wala na. Bakit? Magaling na. Kaya lang naman tayo nakakabdian, pag nagkaroon ng nagkaroon ka ng alcohol, pag may sugat ka, makabdi. Pero pag wala kang sugat, wala namang hapdi, di ba? Di ba, nag-alcohol tayo dyan sa labas. Subukan mo pag may sugat yung kamay mo, nalagyan alcohol, makabdi. Masakit. Pero pag walang sugat, hindi masakit. Nakikinig po ba kayong lahat? Na minsan masakit kasi meron palang pinagagaling si Lord. Hayaan siya. Kasi gusto niya whole ka. Ayaw niyang broken ka o hati-hati ka. Gusto niya you are whole. At kasama ng kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon ang wholeness na bigay sa atin ng Panginoon.